everyone's a theologian and ito po ay particularly nakafocus po sa systematic theology, no? So, bilang review lang at tanong lang, ano po yung matatandaan nyo? Ano pong ibig sabihin ng systematic theology? Bakit tinawag na systematic theology? Ano nga po yon? Ang systematic theology ay ang mga pagsasaayos, pagkokolekta, at pagsasaayos ng mga pinag-iisa na ano? Na ano? Katuruan, doktrina, sa nagmumula saan? Sa Biblia. So, ganun lang po, no? Madali nating matandaan. Systematic theology, lahat ng mga tinuturo, lahat ng doktrina na mababasa at matututunan natin sa Biblia, kinolekta yon at isinaayos doon. So, para mas madali po nating mapag-aralan. And may mga natatandaan po ba kayo ng mga sangay under systematic theology? Yung, kumbaga, parang mga specific na mga pag-aaral. May natatandaan po kayo? For example, bigyan ko kayo ng example, Christology. So, ibig sabihin, ito yung pag-aaral patungkol kay Kristo. Sige, ano pa po matatandaan nyo? Na nasa ilalim ng systematic theology. Pwede sumagot yung sa online, ha? Pwede po kayong naka-ano ba yung mic? Naka-ano? Sagot lang po kayo kasi hindi ako halos tumitingin dito eh. So, ano po? Ano po yun? Yung mga filosofiya na naging dahilan bakit ayaw tanggapin yung systematic theology. So, since nabanggit yun ni Tito Arman, ano nga po yung tatlong filosofiya na pag-usapan natin? So, sabi ni Tito Arman, yung existentialism. Isa yon. Ano pa yung dalawa? Okay? Relativism, tsaka? Hindi po. Yun po, mga filosofiya po yun. Yung existentialism, yung relativism, at ano po yung pangatlo? Pluralism. Eh. Sino yan? Si Arshan? Pluralism din ata yung sasabihin niya. Tama. Sa ano nga po yung existentialism? Sagot lang kayo ha, yung sa online. Sagot lang kaagad. Ang katotohanan ay nakabase sa existence. Yung pag-iral mo, yung mga choices mo. Yun. Paniniwala mo. No, depende sa'yo. Parang ganun kung ano yung na-experience mo, choices mo. Yung relativism naman, so ang katotohanan ay nakabatay sa pananaw ng tao. Kung ano yung totoo para sa'yo, yun yun. Ito yung katotohanan para sa akin, yun yun. Ano naman yung pluralism? Pluralism. Iba't ibang paniniwala na kinoconsider bilang iisa lang ang patutunguhan. So, yun yung pluralism. Islam man yan, Buddhism man yan, Taoism man yan, Christianity man yan, iisa lang ang niyan sa Diyos. So, yun yung pluralism. Okay? So, okay, balik tayo. Ano pa yung iba't ibang mga sangay ng systematic theology? Christology, study about Christ, hamartiology, study of sin, pneumatology, study of Holy Spirit. Pneumatology, study of human. Pwede rin, kaya lang hindi eh. Basta, pneuma, it means Holy Spirit yun, or Spirit, yung pneuma. Study of Holy Spirit. Study of God, ano nga yun? Hindi, Christology po is study of Christ. Study of God Himself. Theology proper. Theology proper po yun. Ano pa nga? Yeah. Eschatology. Ano yung eschatology? Study of end time. So, yun yung mga parang mga primary na mga sangay ng systematic theology. So, ano pa ba? Ano pa ba i-review natin doon?
Yun lang naman eh. Parang yun na naman yung parang pinaka main points doon. Ngayon naman, titingnan natin ano yung scope at ano yung purpose ng theology. Ibig sabihin, ano yung saklaw? Tama ba? Saklaw? Or tuklaw? Ano yung saklaw? Ano yung kasama? Tama ba yung scope? Saklaw, no? Saklaw? Naintindihan niyo ba yung saklaw? Okay. Ano yung saklaw at ano yung layunin ng teolohiya? Now, di ba po, napag-aralan natin na ang theology ay agham siya or science siya. Kasi kapag tinawag mong, pag sinabi mo kasing science, ito ay naaaral or naipapaliwanag ng logical kumbaga. Pag sinabi nating logical, ibig sabihin merong pagpapaliwanag or may papaliwanag siya kasi merong dahilan. Yun po yung science. Kaya tinawag siyang science. Now, ang theology ay isa po siyang agham or isa siyang science. Pero marami pong tao ang hindi sumasang-ayon doon. Ayon sa kanila, napakalaki daw ng pagkakaiba ng science at ng theology. Magkaiba daw yung science at theology. Sinasabi nila, yung agham daw or yung science, nakabatay siya sa observation, investigation, pati yung mga evidence. No? So kaya science, diba? Sabi ko sa inyo kanina, science is logical. Ibig sabihin, na-observe mo siya, pwede mo siyang mapag-aralan, maimbestigahan, at meron kang mga ebidensya. Yun ang science. Kaya lang daw, ang teolohiya daw, ano lang daw yun, nagmumula lang daw ang teolohiya sa mga tao na inuudyokan ng matinding damdamin nila para sa kanilang relihiyon. So marami nag-iisip na ganon. And I think dati ganon din tayo mag-isip, di ba? Theology, ano lang yan? Para lang yan sa mga, alam mo yun, mga relihiyoso or yung mga seryoso sa kanilang relihiyon. Pero, alam niyo po ba na sa history po ng church, ang systematic theology ay kinikilala at itinuturing na isang agham. It is a science. Ibig sabihin, pag sinabi nating science ang theology, ito ay maaaring obserbahan, imbestigahan, at merong mga ebidensya. So, yun po ang ating titingnan. Ang salita pong agham or science ay nagmumula sa salitang Latin na nangangahulugang kaalaman. So, when you say science, knowledge yun. Ibig sabihin, ito ay bagay na nalalaman, kaalaman. Okay? Now, bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo na ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili upang tunay natin siyang makilala. Always remember, revelation is equals to, kala mo, mathematics, no? Revelation is equal to um, um, uh, ano ba sa Tagalog nun? Pagkilala sa Diyos. Ni-reveal, inihayag ng Diyos sa kanyang sarili upang makilala siya. Yun ang pinakaunang dahilan, yun ang isa sa pinakaunang dahilan. Bakit hinayag ng Diyos sa kanyang sarili? Upang makilala siya. At hindi dapat tayo malito doon. Kaya kung imposibleng makilala ang Diyos, hindi matatawag na science ang theology. Kasi ano nga ang theology? Study about God. So, kung hindi makikilala ang Diyos, so hindi science ang theology. Pero kung makikilala ang Diyos, then pwede nating masabi na ang teolohiya ay isang agham or isang science. No? Sa pinakasimpleng kahulugan nito, ang agham ay paghahanap at pag-aaral ng kaalaman. The simplest meaning ng science, paghahanap at pag-aaral ng kaalaman. Halimbawa, biology. Ano yung biology? Study of life. So, ibig sabihin, pag-aaral ng mga nabubuhay na nilalang. Ang physics. Anong physics? Physics, 6 na P. Physics. Ano yung physics? Ito ay pag-aaral na maunawaan yung physical na mundo. That's why physics. Diba? The study of the physical earth. At ang teolohiya naman, nagsisikap siya na magkaroon ng malinaw at maayos na pagkaunawa tungkol sa Diyos. So kaya, dahil nauunawaan at nakikilala ang Diyos, ang
teolohiya ay isang agham. Nakikita niyo po yung connection. Kasi again, science siya kung nauunawaan siya. Pero dahil ang Diyos ay nauunawaan at nakikilala, so ang pag-aaral tungkol sa Diyos ay isang agham. It is a science. Tulad ng ibang larangan ng agham, gumagamit po ang teolohiya ng tinatawag po na paradigm. At medyo magiging technical lang muna tayo. So please bear with the words. So, paradigm or modelo. Hindi yung modelo na hindi. Gumagamit po ang teolohiya ng paradigm ng pag-unawa na maaring magbago sa paglipas ng panahon. Pag sinasabi nating paradigm, ito po yung parang theory, or kaisipan na pinaniniwalaan na nagiging source ng iba pang pagkaunawa sa ibang bagay. Kaya kung may narinig na kayo dati na tinatawag na paradigm shift, ibig sabihin yung paglipat or pagpalit ng paradigm, ito yung nangyayari yon kapag may malaking pagbabago sa theory at karaniwang tinatanggap sa isang particular na larangan ng pag-aaral. Okay, para mas maging malinaw po sa inyo, merong example. Kung titingnan po natin yung libro dati ng physics na ginagamit ng mga high school sa taong 1950, makikita natin na merong theory doon na hindi na tinatanggap sa kasalukuyang panahon. Merong nagbabago ng mga theory, kumbaga. So, hindi na ito tinuturing na tama. Bakit? Dahil dumaan na ang physics sa malaking pagbabago. Marami kasing mga discoveries, kumbaga. So, sa madaling salita, nagkakaroon po ng paradigm shift kapag ang isang bagong teorya ay pumapalit sa naunang teorya. Kapag napapalitan siya. Kasi ang theory, siguro naririnig niyo na yung theory, di ba? Theory is lang siya. Kumbaga, pwede siyang ma-prove na mali. Kaya lang, at that present time, parang iniisip nila na yun yung parang reasonable na tama. So, nagkakaroon ng paradigm shift kapag may na-discover sila at mas naunawaan nila na ito pala yung mas tama. So, tinatanggal na yung dating theory at pinapalit na yung bagong theory. Parang ganun po siya. So, karaniwan, nagkakaroon ng paradigm shift sa mga sciences dahil sa pagtuklas na tinatawag na anomaly. Okay lang po, wag nyo na to i-take note. Very, very lang to. Pero kailangan ko kasing masabi ito, no, para makapunta tayo sa punto mamaya. Ano naman yung anomaly? Siguro naririnig yung mga anomalya, di ba? Pero dito po, ang anomaly po ay isang detalye na maliit na piraso ng impormasyon na hindi umaangkop sa current na teorya. For example, may theory. Kaya lang, meron silang tuklasan na isang piece of information na hindi tugma doon sa theory. So, yun yung tinatawag na anomaly. Okay? So, sa madaling salita, ito ay isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng sapat sa kasalukuyang teorya. Kaya anomaly siya. Para ma-imagine nyo, for example, meron kang puzzle. May 1,000 na pieces. Ayusin mo yan, di ba? Nung ika-9,999 ka na, may isa na lang na piraso na, may pasok. Hindi sakto. Parang gano'n. No? So, itinuturing pa rin, ang science, itinuturing pa rin ng karamihan na matibay at pagkakatiwalaan yung theory na yon kahit merong isang piece of evidence na ayaw tumugma. Kasi majority, okay naman. Okay, isa lang naman, okay lang. Pero ang isang ibig sabihin nun, ang isang teorya ay kayang ipaliwanag nung 9,999 na piraso na ebidensya ay maitutuling pa rin na katanggap-tanggap. Kasi nga, major of the is okay naman. Ngunit, pag marami na daw yung anomaly, diba, hindi lang isa, marami talaga, hindi mo na mabuo yung mukha ni dahil hindi sakto yung mga piyesa mo. Ibig sabihin, maraming ebidensya ang hindi na ipapaliwanag nung theory. No? Pag maraming anomaly.
unti-unti nawawala ng bisa yung model or yung theory na yon. So, nagigets niyo po? Kapag naging napakarami na ng anomaly, kailangan nilang magsimula muli, muli nilang sinusuri yung ah, mga mga findings ng mga unang generasyon at bumubuo sila ng bagong model or theory na mas magiging angkop sa pagpapaliwanag ng mga natuklasan nilang mga impormasyon or mga anomaly. So, isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na umuunlad at nagbabago yung science. 'Di ba? Sa mga nag-aaral pa dito, 'di ba? May iba't ibang theory na umiiral, no? Ngayon, bakit iba ang pag-aaral ng Biblia? Anong kaibahan ng teolohiya sa iba't ibang mga sciences, biology, physics? Anong kaibahan ng theology? Sa pag-aaral po ng Biblia, sa loob ng humigit kumulang 2,000 years na, no? Iisa pa rin ang pangunahing pinag-aaralan ng mga teologo or mga theologians. At yun ay ang Bible. So, iisa lang ang source. At dahil dito, kakaunti lang ang chance na magkaroon ng malaking paradigm shift. Sa mga sciences, nagkakaroon ng paradigm shift. But sa theology, sa katuroan ng kasulatan, very low lang ang chance na magkaroon ng paradigm shift sa theology. No? Pero, maari po na lumalim ang pagkaunawa. Hindi napapalitan, pero lumalalim lang yung pagkaunawa. Ganon ang nangyayari sa theology. Hindi napapalitan, lumalalim lang ang pagkaunawa. So halimbawa, maaari na magkaroon tayo ng bagong kaalaman tungkol sa kahulugan ng isang salita sa Griego. Kasi nga, di ba, ang Bible is originally written sa Hebrew at Greek. Di ba, yun yung original language na ginagamit ng Biblia. So, possible na magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa doon sa isang salita na Greek word. And mas nagpapalinaw yun sa atin ng pagkaunawa nung passage. Yun ang nangyayari sa atin. Gayunman, karamihan sa pagbabago sa teolohiya sa kasalukuyan ay hindi po bunga ng bagong tuklas, no? Hindi dahil may bagong natuklasan, no? Sa halip, kadalasan naapektuhan nito ng mga bagong filosofiya. Again, babalik tayo sa filosofiya. Kapag nag-aaral ka po ng theology, merong mga iba't ibang pagkakaroon ng iba't ibang katuruan, hindi dahil may bagong natutuklasan. Ang dahilan po, ang main reason bakit maraming katuruan ay dahil sa mga filosofiya, mga kaisipan. So, yun yung kaibahan dito, no? So, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit si Dr. R.C. Sproul, ang inaano niya yung sarili niya as a conservative theologian. Pag sinabi natin konserbatibo, hindi siya umaasa na makatuklas ng bagong pananaw. No? Bagkus, ang kanyang focus is mas maunawaan yung mga nauna ng nailathala na mga katuruan. So, sa katunayan, pagdating sa teolohiya, hindi siya naghahanap ng bago dahil lamang ito ay bago. Kung siya ay isang tinatawag na physicist or yung mga nag-aaral ng physics, palagi niyang sisikaping bumuo ng mga bagong theory upang ipaliwanag ang mga problems na hindi pa nalulutas ng science. Yun yung trabaho ng mga scientist. Pero pagdating po sa teolohiya, sinasadya ni Dr. R.C. Sproul na huwag sundin yung ganoong paraan ng pag-iisip. Yun po yung iiwasan natin. Iwasan natin na mag-isip na, ay, sana meron akong bagong ma-discover sa Bible na hindi pa tinuturo ng marami. Hindi po ganon. Dapat natin tingnan ang theology. No? But ang atin is mas maunawaan pa yung mga naituro na. At mas ma-check na ito talaga ang tinuturo ng Biblia. Ngunit, nakakalungkot, maraming tao ang sabik na sabik sa mga bago at yung kakaibang ideya. No? So, yun ang ating iiwasan na mahumaling tayo sa bagong pagkatuklas. So,
merong example si Dr. R.C. Sproul. Naalala niya, meron siyang nabasa tungkol sa isang writer na gusto patunayan na hindi daw umiiral si Jesus sa pisikal. No? Ayon doon sa theory na iyon, si Jesus daw ay kathang-isip lamang na nilikha daw ng mga kasapi ng isang kulto doon sa Nazareth. So, merong isang tao na ganun. Gusto niya i-prove na si Jesus Christ daw, hindi daw yan totoong tao. Ano lang yan? Imagination lang yan ng kulto doon sa Nazareth. So, may mga ganyan na umiiral, no? So, wag tayong maging ganon. Okay? So, even kung matatandaan nyo po, di ba si Pablo, sa Acts, yung pag-aaral natin sa Acts, nakatagpo siya ng ganong pag-uugali, no? Sa Athens, na mababasa natin sa Acts 17. So, even in the Bible, makikita natin yung mga halimbawang ganon. Kaya po bilang mga Kristiyano, dapat tayong patuloy na lumago sa ating kaalaman at lumalim sa ating pagkaunawa sa katotohanan. Yun po ang nararapat nating gawin. Gayunman, kailangan din tayong mag-ingat na huwag mahulog sa tukso ng paglikha o pagtanggap ng mga bagong katuruan. So, dalawa, no? Sikapin natin na matuto, lumago sa kaalaman, pero mag-ingat tayo na tumanggap ng mga bagong kaisipan or katuruan. Ang ating layunin po ay hindi ang maging makabago, no? Kundi manatiling tapat sa katotohanang inihayag na po ng Diyos sa kanyang salita. So bilang mga teologo, ang purpose natin, ang layunin natin ay manatiling tapat sa katotohanan. Hindi para maging makabago tayo. Okay? Kaya nag-aaral tayo ng systematic theology for us to be faithful sa truth. So yun ang ginagawa natin dito. Ngayon, ano ba yung mga pangunahing pinagmulan ng systematic theology? So, wala nang iba. Ang systematic theology po ay nagmumula sa Biblia. Yun po yung pinagmulan. Bakit meron tayong systematic theology? And sa katunayan po, kung matatandaan nyo, merong 5 uri ng theology. Kung matatandaan nyo, merong tinatawag na biblical theology, meron ding historical theology, merong exegetical theology, may systematic theology, pang-4 yon, pang-5, practical theology. Now, meron po doon 3 na ang Biblia ang pangunahing batayan nila. So, yung 3 iyon, yung biblical theology, historical theology, at systematic theology. Yung 3 iyon, ang primary source nila is the Bible. So, bigyan ko lang kayo ng ideya. Okay? So, ang biblical theology, ano ba yung biblical theology? May ideya po ba kayo? Narinig nyo na ba yan? Biblical theology? Or dito lang? Dito lang. Okay. So, ang biblical theology po, ganito siya. Pag-aaral siya ng mga turo sa kasulatan, okay? Ayon sa paraan ng unti-unti nitong paghahayag sa kasaysayan. Yon ang biblical theology. Ulitin ko po, pag-aaral siya ng mga turo ng kasulatan ayon sa paraan ng unti-unti nitong paghahayag sa kasaysayan. Para mag-gets ninyo na mabilis. Example, gospel. Anong pinakaunang gospel? Saan nahayag ang pinakaunang ebanghelyo? The proto-evangelyo? Genesis 3:15. Anong sinabi doon? Dudurugin, babangon ako at dudurugin kita. Yung ba sinabi doon? Di ba sinabi doon? Ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng binhi ng ahas. That's the first proclamation ng gospel. Pero look at us now. Ano na ang proclamation ng gospel sa atin? The Lord Jesus Christ died, buried, and rose again. Nakita niyo yan? Yan ang focus ng biblical theology.
paano niya ipapaliwanag yung gospel in terms sa pag-reveal nito sa kasaysayan. Di ba? Yun ang biblical theology. O, di ba, after ng Genesis 3:15, saan muli nabanggit ang ebanghelyo? Makikita natin yan kay Abraham. Di ba? Di ba? Ikaw ay magkakaroon ng isang anak. Di ba? Yung seed na yon, it is Jesus Christ. O pagkatapos, saan? Kay Moses. Di ba? Pinakita di ba? Yung readings natin sa after Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, pinakita doon yung mga law na nagiging anino ng gagawing pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. So you see, the gospel is there. Pero wala pa yun sa Genesis 3:15, di ba? O pagkatapos si Moses, kanino naman? Kay David. Di ba? Nakikita niyo yun? Yun ang pag-aaral ng biblical theology. Paano pinapaunawa or paano pinapaliwanag ng turo ng kasulatan yung isang katuruan ayon sa unti-unti nitong paghahayag sa kasaysayan. So that's biblical theology. Ano naman ang another example, meron ako dito. For example, yung kaharian ng Diyos. Sa Genesis, mababasa natin, naghahari ang Diyos sa kanyang nilikha sa pamagitan ni Adan bilang kinatawan niya sa lupa, di ba? Yun ang sa Genesis, doon natin makikita yung paghahari ng Diyos. Now, after the fall, yun nga, pinangako ng Diyos ang binhi ng babae na siyang manunubos. Pagkatapos noon, mababasa natin Israel. Itinatag ng Diyos ang kanyang kaharian sa pamagitan ni David. Di ba? Yun yung first pagpapakita ng kingdom ng Panginoon through David. And pagkatapos noon, mga propeta, inihayag nila na darating ang Mesiyas na magkakaroon ng walang hanggang kaharian. And in the gospel, sinabi ng Panginoong Hesus, malapit ng kaharian ng Diyos. Nakikita niyo yung langwahe ng Bible ngayon? Di ba? And sa Revelation, ganap na matutupad ang kaharian ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. So you see, ganun yung naging development ng pagkaunawa natin about the kingdom of God. That's biblical theology. Ganda, no? Okay. Ano naman? Okay. Sasabihin ko lang to for your information. Malay nyo, matandaan nyo to, no? Sa biblical theology, meron pong isa sa mga challenges or problema or problema na kinakaharap ng biblical theology. Isa doon yung tinatawag na atomism. Atomism. From the root word atom. Alam niyo yung atom? Yun yung nakikita nyo sa tuwing gumigising kayo sa umaga. Ay, mota pala yan, mota. Yung atom po, yung parang small particle, tama ba? Atom, smallest particle na bumubuo sa atin. Yung atomism, ito yung paraan na ang bawat individual na bahagi ng kasulatan ay pinag-aaralan na magkahiwalay sa kabuuan ng Biblia. For example, bigyan ko kayo example. Yung tinuturo ni Pablo about salvation sa Galatians at yung tinuturo ni Pablo na salvation sa Ephesians, magkaiba daw yun. Okay? So, iba yung tinuturo ni Pablo about salvation sa mga taga-Galatia, iba naman yung tinuturo ni Pablo about sa salvation sa tinuturo niya sa mga taga-Efesos. So, yun yung atomism. Magkaiba daw. But, the biblical theology is what? Pinapakita nito paano nagkakaroon ng development sa pagkaunawa ng isang katuruan sa paglipas ng panahon. So, yun ang biblical theology. So, wala pong old version ni Pablo about salvation. Wala ding new version. But pinapakita dito paano ito na mas napapaliwanag. Okay? So, naniniwala po
ang systematic theology na ang buong kasulatan ay kinasihan ng isang banal na espiritu, bagamat may tulo po dyan. Ay, nasan po yung pakikuha yung ano? Oo. Andyan na? Ay, okay na. Sige. Ano na lang kayo? Usog na lang kayo. So, again, pinaniniwalaan po ng systematic theology na ang buong kasulatan ay kinasihan ng iisang banal na espiritu. Bagaman may iba-iba itong author, no? May iba-ibang manunulat, may iba't ibang estilo, 'di ba? Sa Psalms, awit 'yan. Sa Kawikaan, poem 'yan. Gospels, narrative 'yan, 'di ba? Letters 'yan, liham 'yan. So, may iba't ibang estilo, 'di ba? At sinulat siya sa iba't ibang panahon. Pero we believe at ang dahilan bakit meron tayong systematic theology because we believe na merong pagkakaisa at merong pagkakatugma at pagkakapare-pareho ang lahat ng tinuturo ng Biblia. Kaya posible ang systematic theology. Nakita niyo po 'yon? Kaya ang tungkulin ng systematic theologian ay hindi paghiwa-hiwalayin ng mga turo, kundi ipakita kung paano sila magkakaugnay bilang isang buo at nagkakasundong kapahayagan ng Diyos. Again, that's the purpose of systematic theology. Now, pangalawa, yung historical theology. Ano naman yung historical theology? Narinig niyo na ba to? Or first time ulit? Pero balik lang ako, malinaw po ba yung biblical theology? Okay. Mamaya, tatanungin ko kayo ha. Ngayon, historical theology. Ano naman ito? Ito ay isa pang mahalagang pinagmumula no, ng systematic theology. Gusto ko po makita ninyo na yung systematic theology, connected siya doon sa biblical theology. And yung systematic theology, connected din siya sa historical theology. Ngayon, ano ang historical theology? Ito po ay pag-aaral kung paano umuunlad at kung paano naging mas malinaw yung mga katuruan ng Kristyanismo sa buong kasaysayan ng iglesia. So, historical theology is connected naman sa church history, sa kasaysayan ng iglesia. Again, ang historical theology ay pag-aaral kung paano naging mas malinaw yung mga katuruan na mga doktrina ng Kristyanismo sa buong kasaysayan ng iglesia. So, yun naman yung historical theology. Parang ganito. Dati, sabihin natin, natandaan nyo yung nag-aaral tayo ng the church, yung history ng ordinances. Tandaan nyo yun? Di ba, may history yung ordinances. Dati, sige, sa membership na lang. Dati, membro ka ng church, binabaptize ka, kapag, parte ka ng bansa na iyon, di ba? Pero kalaunan, na pag-aralan ng mga Baptist na ang baptism ay para lang sa mga nagpapahayag na sila ay mananampalataya. So, ganon. Yung pinag-aaralan yung mga ganon. Paano, ano yung development kung paano nauunawaan yung mga katuruan sa history ng church. Yun ang focus ng historical theology. And lalo na, binibigyan nila ng pansin yung mga panahon na merong krisis. Ano yung krisis na yon? Yun yung mga panahon na merong lumalaganap na mga maling katuruan. Or yung mga tinatawag natin na heresies. Hindi Hershey's na chocolate. Yung heresies, yung mga maling katuruan. Di ba? Kaya nga po, halimbawa ng produkto niyan, maraming mga council na nangyari. Di ba? Natatandaan nyo, merong Apostles' Creed, Nicene Creed, Chalcedonian Creed, ano pa yung iba? Yun yung mga major na mga creed. Nagkaroon ng creed. Alam niyo yung creed? Ano lang yan? Parang hindi panata, but yung paghahayag ng kung ano yung pinaniniwalaan. Parang confession. Related lang yung creed tsaka confession. So nagkaroon po ng creed at confession
para maingatan yung mga mananampalataya sa mga maling katuruan. Bakit nasulat yung Westminster Confession? Bakit nasulat yan, 1689 London Baptist Confession of Faith? Kasi nga, sa panahon nila, maraming maling katuruan at gustong ingatan ng mga mananampalataya at that time, yung mga susunod na henerasyon. So, parte yan ng historical theology. Kapag nag-aaral na tayo ng historical theology, yun naman ang matututunan natin. Medyo nagigets niyo po ba? Okay. So, yun ang purpose ng historical theology. So, ang pangatlo is yun, ang pinag-focus natin ngayon, systematic theology. So again, ang tungkulin po ng systematic theology ay pag-aralan at pagsamasamahin yung mga turo ng kasulatan, pag-unlad ng doktrina sa kasaysayan ng iglesia, ano yung mga kontrobersya na nangyari, ano yung mga iba't ibang councils ng church, ano yung mga creeds and confession, at ang mga pananaw ng mga naunang mga tanyag or dakilang guro na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia sa iba't ibang panahon. So, sa makatuwid, ang systematic theology is parang combination ng biblical at historical theology. Mas malawak ang systematic theology, kumbaga. Parang ganun po yon. Naintindihan niyo po? So, kaya sa systematic theology, mababanggit natin sila Martin Luther, si John Calvin, sila Jonathan Edwards. Part yan ng historical theology, pero mapapag-aralan din natin siya sa systematic theology. So, nag-gets nyo? Kaya, kapag nag-aral ka ng systematic theology, parang nag-aaral ka na rin ng biblical at historical theology. Okay? Hindi nga lang mas malalim na kasi pag ako nagtry ako mag-aral ng historical theology dati ng mga nakaraang taon. Mas talaga siya, yung mga dates, yung mga nangyari, ano doon, yung parang ganun ba? Kaya lang, inaantok ako lagi. Pero sige lang, soon, I really have to do that. Pero I think it's a really good help na nasimulan natin sa systematic theology. Di ba? Okay? Ganun po kaganda yon. So, ano ang layunin ng systematic theology? Nakita na natin yung scope ng systematic theology. Ano naman ang layunin? So, kailangan nating maunawaan na pag nag-aaral ka ng systematic theology, hindi ka lang mag-aaral ng Biblia. Bagaman, di ba, ang systematic theology pagkolekta at pagsasaay sa mga katuruan ng Biblia, pero hindi nangangahulugan na Biblia lang ang iyong aralin. Pinag-aaralan din po natin yung mga, yun nga, nabanggit ko nino, yung mga creeds and confession yan. Kaya po sinasali natin yan sa ating liturgy, sa morning worship. Di ba, nagbabasa tayo niyan. Para kayo, marinig ninyo, ano ba yung confession of faith natin? Okay? Para makita natin na hindi tayo iba sa mga nauna ng mga Baptist, sa mga nauna ng mga mananampalataya. Hindi tayo nagtuturo ng ibang katuruan. Nagets niyo po yun? So, kasama yan. Creeds, confessions, pati po yung mga books na sinusulat ng mga tanyag na mga guro na ginamit ng Diyos in the history of the church. Kaya that's why, ina-encourage ko kayo, basahin nyo rin yung mga writings ni Martin Luther, writings ni John Calvin, writings ni Jonathan Edwards. In our present time, sila J.I. Packer, sila Paul Washer, John MacArthur, R.C. Sproul, basahin nyo. Parte yan ng systematic theology. Kapag ginagawa nyo yan, you are doing systematic theology. Kaya nga, mamaya, meron tayong, di ba, fellowship, yung mga parents, we will have fellowship, women and men, meron din. Kami, ang aaralin namin, yung sinulat ni J.C. Ryle. Para ako pa rin. Di ba? Yung binigay doon, yung sa sabi ko, binasa ko sa yung unang page, sabi ko, wow, ang ganda na ito, bagay na bagay sa amin. So, papag-aralan. Yun, systematic theology pa rin yun. Parang gumagawa pa rin tayo ng systematic theology. Naintindihan nyo? So, ang layunin po ng systematic theology ay tipunin ang lahat ng impormasyon. Biblical, historical,
theological, at pagsamasamahin ito sa isang malinaw at magkakaugnay at magkakatugmang pagkaunawa sa katotohanang ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita. So ngayon, binibigyan tayo ng mas malinaw na pagkaunawa ng systematic theology. Huwag kayong mag-alala, introduction pa lang itong ginagawa natin. Merong 4 chapters ata for introduction. Pa-proper, doon na tayo pupunta sa systematic theology proper. Yun na, pag Christology na, pneumatology na. Excited ako doon kasi gusto ko din yun maunawaan pa. So, kumbaga, I'm hitting 2 birds in 1 stone. Tinuturuan na kayo, natututo din ako. Parang ganon. Pero recently, I devoted myself na everyday, aaralin ko yung tinuturo ni Pastor Noel sa Friday class. So, last 2024, biruin mo, 2024 pa yun, di pa natin naaaral yun. Nag-subscribe kami sa GMA. Hindi yung GMA, ha? Yung Grace, yung school, seminary school nila Pastor Noel. Meron kasi silang Friday school na tinatawag. Every 7 p.m. to 9 p.m. Nag-subscribe kami ni Jamie noon. 700 yun, di ba? For 1 sem. Ang tinuro niya is Doctrine of Salvation. Hindi namin yun nabasa ni Jamie. So I decided, ko rin sarili ko na mag-aral talaga. Para preparation na rin, para pag nag-seminary na ako. So ngayon, everyday gagawin ko, 1 lecture everyday ang gagawin ko. So pinapanood ko yung ni Pastor Noel and inaaral ko din siya. And binanggit ko yon kasi ipopropose ko sa atin na kung pwede po ba ang gumamit tayo ng konting finances ng church na pag nag-start na uli yung Friday class ng GMA, mag-subscribe tayo. Isang account lang. Secret lang. Isang account lang. At ganito po ang gagawin. Hindi ko kayo i-oblige, pero free kayo na pumunta dito kasi dito ko siya dito ako makikinig. So kung sinong gusto mag-aral, pwede kayo pumunta dito Friday, 7 p.m. to 9 p.m. Makikinig lang tayo sa lecture. Parang ganon. Nasa sa inyo yan hindi ito sa pilitan, pero parte ng tungkulin ng church na paaralin ako. So, let's subscribe to that. 700, 600, 700 lang naman. Pero ilang buwan na yon? 3 months ata. So, at malaking tulong to na mas maunawaan natin yung iba't ibang mga katuruan. So, yun lang. Nabanggit ko na. Hindi pa naman sa August pa ata sila mag-start. Inihanda ko lang kayo. So, kung free kayo, punta kayo dito. 7 to 9 p.m. So, pwede tayo magkape and mag-discuss after. So, parang ganun lang po. Okay? So, balik tayo dito. Ano ang kahalagahan ng teolohiya? Diba? So, kasi nag-aaral tayo ng theology. So, anong kahalagahan ng theology? Yan ay ating aralin sa susunod na linggo. Kasi, na pala, 1:20 na. Okay. Sige, any questions before we have a break? Online, any question po? Question. Ay, Mike, ito po. Ayan. Tanong ko lang, paano yung mga ibang teolohiya na hindi naaayon sa systematic theology katulad ng mga kung iambing natin doon sa mga Armenian teolohiya na may iba sila at doon sa teolohiya natin na ginagamit. Oo, kasi may tinatawag na Reformed theology. Meron din silang Pentecostal theology, Charismatic theology. Kaya po, kanina nabanggit, ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa teolohiya ay hindi dahil may bagong natuklasan sa salita ng Diyos. But yun ay dahil sa pagkakaiba ng filosofiya. Ibig sabihin, pagkakaiba ng pagpapaliwanag ng isang katuruan or kaalaman. Parang ganun po. So, the simplest answer po ay babalik tayo sa kung ano yung otoridad, which is the Word of God. Kaya lang nga, or the Bible, kaya lang nga, doon nga kasi nagkakamali sa interpretation. Kaya, ganun po kahalaga na alam din natin kung ano ang tamang paraan ng pag-aaral ng salita.
Kaya po merong tinatawag na hermeneutics or the science of interpretation. So isa din yan sa mga bagay na dapat din nating aralin. Paano ba tamang ipaliwanag or aralin or interpret ang Biblia? And isa din sa mga tulong nun is yung mga confession. Para hindi ka maligaw, kasi para hindi ka gumawa ng sarili mong interpretasyon, meron tayong gabay. Hindi man yan parang specific na pinapaliwanag yung kada verse. Pero nandyan na yung parang mga mahalagang katuruan, general truth na makakatulong sa atin to interpret kung ano yung sinasabi sa Bible. For example, sinabi ni James, faith without works is dead. Oh, kung i-interpret mo yon, sasabihin mo kaagad, kailangan mo ng gawa. Di ba? Kailangan mo ng gawa. Pero sa isang banda, mababasa mo naman si Paul. Ang tanging paraan sa kaligtasan ay pananampalataya. Hindi niya binanggit yung gawa. So, paano mo yun mare-reconcile? So, kung hindi mo pa alam, may malaking tulong na pwedeng gagabay sa atin. Yung confession. So, pwede din yon. So, hermeneutics, paano ang tamang pag-interpret, confessions, ano yung mga nauna ng interpretation ng mga nauna ng mga mananampalataya sa atin. So, ilan yon sa mga makakatulong sa atin. But yes, the main teacher is the Holy Spirit. So, kaya pag may mga iba't ibang ano talaga po, grasya lang talaga ng Panginoon na makita mo yung tamang katuruan. So, kaya tayo po, ang maganda sa atin, dumaan tayo sa dating interpretation at dating pamamaraan ng pag-interpret na alam natin ngayon na mali pala yun. And nakita natin yon. So, biyaya po na nakita natin yon. So, sa kanila, kaya po ganito. Kapag nakakausap mo yung mga Pentecostals or charismatic, hindi tayo makikipag-away. But ang atin is grace, patience, kasi alam natin na in error pa sila. Nagkakamali sila. Pero hindi natin masasabi na hindi sila ligtas. In error lang sila. Parang ganun po yun. So, the way to deal with them is, kung may chance, maturuan. Pero kung wala, hindi sa aawayin, makikisama tayo na sabi nga nila, di ba, pagtiyagaan lang natin. Kasi nga, mali pa yung pagkaunawa nila. Siguro may magtatanong, paano mo malalaman na Reformed theology ang pinakatama? Siguro matatanong nyo yun. Ewan ko. Pero ako, I can really say, ganito kasi, huwag nating iaano yung tama doon sa pamamaraan ng teolohiya. Ang tama talaga nasa Biblia. Minsan kasi nagkakamali tayo sa iniaangkop natin yung Biblia doon sa ano tawag diyan, sa uri ng teolohiya, Reformed theology. Ito yung sinabi ng Reformed theology. Tingnan natin sa Bible. O sige, tama na yan. Baliktad po. Ito yung tamang tinuturo ng Biblia. Tama ba to na sinasabi ng Reformed theology? Doon mo yan, ganun lang po. Paano mo malalaman na tama yon? Balik tayo sa source, yung Bible. And wag tayong matatakot because we have the Holy Spirit na magtuturo sa atin. So, parang ganun po yun. So, sana nakatulong po na Kaya mag-aral po talaga tayo lagi. Let's continue. Ito po, since na rin, malaking tulong po yung devotionals natin. Kung hindi nyo pa man iyon nababasa or binabasa, masasabi ko po talaga, ang laki-laki ng tulong ng devotional. Kasi, sa maikling pagbabasa, magkakaroon kayo ng malinaw na pagpapaliwanag nung particular na katuruan. For example, ako hindi man ako faithful doon sa Tuesday and Thursday, pero sinusundan ko po talaga kung nasaan na yung binabasa ko. Kagabi, nagbasa ako. So, nabasa ko yung original sin. Lagi ko na yung tinuturo. Pero minsan, nakakalimutan ko paano ipaliwanag. Sige nga, ano nga original sin? Di ba? Ano yung original sin?
O kung binasa nyo yung devotional, masasagot nyo. Di ba? Maunawa natin. O sige nga, konting ano lang. Ano yung original sin? Jill, sige. Okay? Yung kasalanang nagsimula kay Adan. Adan. Ang ibig mo bang sabihin yung pinakaunang ginawang kasalanan? Yun ba yan? Sige. Tingnan natin. Yun ba ang original sin? Marami kasi sa atin. Sige po. Okay, ano po? Mic po, mic, para marinig din. Original sin niya, hindi yun ang unang kasalanan. So, ang kasalanan ay nagmumula sa puso. Kumbaga, sabi nga dun sa sinabi doon, yung sin daw ay naapektuhan tayo nung kasalanan na yon na dinala nila, pero ito ay nanggaling sa bawat puso ng tao kasi sa Jeremiah 19:9 lahat tayo ay walang hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kasalanan. So, ang pinanggagalingan daw ng original sin ay ang gagaling sa puso ng tao. Parang yan na ba? Okay po. Okay, so nagigets ko po yung parang gusto niyo sabihin. So, bibigyan linaw ko lang po. Original sin, hindi siya yung pinakaunang kasalanan nagawa. But ito yung bunga ng pagkakasala. And specifically, yun yung corruption ng ating pagkatao. Ang bunga nun is the sinful nature, kumbaga. So, kaya pag sinabi mong ano yung namana natin kala Adam at Eva, yun yung original sin. Yun yung bunga ng pagkakasala nila na sa lahat ng mga anak nila, namana nila yung sinful nature. Kumbaga. So, yun yung original sin. Kumbaga, the origin of sin, which is yung corruption ng pagkatao natin. Hindi siya yung original na pinakauna, but original in terms of saan nagmumula yung kasalanan. Nagmumula yung kasalanan yon doon sa nature natin na makasalanan. Kaya tayo ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Naintindihan niyo po? So, yun yung original sin. Hindi tayo makasalanan dahil nagkakasala tayo. Hindi. Nagkakasala tayo dahil una pa lang, makasalanan tayo. At yun yung original sin. Ano yung Ito, para mas madali nyo, kasi nalilito tayo dahil sa word na original eh. Ngayon, natandaan ko lang din doon sa devotional. Sabi doon, yung original sin kasi, ang ginamit yung word na original kasi ang ginagamit, ang tinutukoy doon yung root. Ano ba yung kahulugan ng salitang original sa nagsulat na yon? At yung meaning po ng original na yon, yung pinagmulan. So kapag sinabi mong original sin, ibig sabihin, saan nagmumula yung kasalanan? Parang gano'n. So pag sinabi mong original sin, yun yung sinful nature, yung makasalanang laman natin. Yun yung original sin. At yun ay naging epekto, bunga ng pagkakasala ni ni Adan at Eva. Okay, nagigets niya? Para mas maunawaan niyo, basahin niyo yung devotional. Laking tulong po talaga. Basahin niyo din yung sa family worship. Hindi po yun walang kabuluhan. Ako, I can still benefit from that. Bagaman nagtuturo na ako. Kaya I encourage you, basahin niyo po. Nandiyan na lang, babasahin niyo na lang. Okay? Break muna tayo, kape muna tayo, and 1:30, 1:40 na lang, discipleship hour po tayo. So, okay. Break muna, kape